Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang post ni Ernest Abines o June Abines. Si Ernest June Abines, isa sa 37 pro Duterte vloggers na pinatawag ng TRICOM. Napaka-passionate niya pag-post sa kanyang saloobin, yung kitang-kita niyang nangyari at handa siyang isakripisyo ang buhay niya para lang matigil ang ang kapalpakan ng gobyernong ito. So ang title sa kanyang nakakapagdamdamin yung kanyang post na ito. Title niya is Tears of a Mother. We are now a Ngagba Republic. Sabi niya, I just received an email from an OFW who is now residing in Canada for 40 years. So, matagal na, no? She said, ito na yung statement ng inahan from Canada. Araw-araw po akong lumuluha dahil sa mga nangyayari at kawalang hiyaan ng Marcos team. Nakakahugot ng hininga. Marcos ang pumapatay sa mga Pilipino. Yun ang email. So sabi ni June, Ernest Abines, I don't know how and what to reply to her. All I know is that she saw the hopelessness we Filipinos are facing today. President Marcos Jr. is literally killing and destroying the Filipino nation in the most brutal and inhuman way possible. Tapos ditong sumunod niyang paragraphs, dinescribe niya kung ano ang nangyayari ngayon, yung pakikipagsabuatan ng gobyernong ito sa CPP and PNDF para patalsikin si BP Sara, yung flood control projects, yung very lenient ang law enforcement agencies sa paglaban sa droga. Ayun. So, yung droga namamayagpag na naman sa kalye. Tapos sabi niya, ito na, Ma'am Terry. So, ang pangalan ng mother na umiiyak is Terry. Ma'am Terry is right. She has the reasons to cry every day. Marcos is killing us Filipinos. Yan po ang post ni June. Dinagdagan pa niya. But I cry for a different reason. Umiiyak din si Ernest Abines. I cry because none of us dares to die first to stop Marcos Jr. from his tracks. I cry because Filipino people are mostly, hindi ko na lang I cry because we do not see Filipinos as brothers and sisters worth dying for. May post itong si Ernest Abines na handa siyang mapreso, handa siyang isakripisyo ang buhay niya para matigil na itong nangyayari sa bayan nating ito. Okay? So, sinasabi niya dito, bukas, February 16, magkakaroon ng rally sa Cebu para ipahayag ang saloobin ng Cebuano laban sa administrasyong ito, rally against corruption, rally against impeachment. Yun ang rally nila bukas sa Cebu. Come Sunday morning, February 16, 2025, we will go to the streets and do a caravan against impeachment and corruption. We will show the world Cebuanos do not support and do not tolerate the corrupt and greedy Marcos Jr. administration. We made a mistake giving the Marcoses a second chance. This time, the Filipino will fight and fight hard. Should we win, we will let them pay for all their crimes down to the last year.
I don't know, may picture siyang inilagay dito. Baka ito yung picture ng inahan na umiiyak. I'm not sure, ha? So, comments. Margie Ocasla. So, as it is very common and overwhelmingly obvious now, are you Filipinos out there are willing to change it and depose? So, Jonalyn Keller Soberano. I have no more tears to cry as well. Durog na rin po ang puso ko. But I believe that God knows better than us. So I surrender Him my beloved homeland where all my families are. Almost 30 years in Europe, Germany now. Nasa Europe, Germany to. I long to come back for my retirement plan, but the motherland is raped, devastated, and no one is willing to sacrifice his or her life to save it. The country is destroyed. More wreckage than I left before. Pero habang buhay pa, may pag-asa. Salamat sa lahat ng mga nagmamahal ng tunay at mga Cebuanos na mga kababayan. The Lord's guidance, love, protection, wisdom be with you all. Cesar Vigo, sabi niya, Bongbong Marcos really hates us, the poor Filipinos. Zoe Camunot Mercado, it's not late yet to do amends, rectify the mistakes of the past, and make the Philippines great and safe again. Ang tanong, papaano? So, ako, nalulungkot din ako sa nangyayari sa ating bansa. Bumoto ako sa Marcos Duterte tandem nung election, last election, hoping na bayan babangon muli. But iba na ang nangyari. Pahirap na ng pahirap ang buhay ng mamamayang Pilipino. Kaya tama yung sabi ni BP Sara, God save the Philippines. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panunod sa ating mga videos. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyong panunod, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Tumutulong tayo ngayon sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng bagong bahay or ma-repair ang sira-sirang bahay itong kapatid nating Katutubong Talandig. Kaya salamat sa inyong suporta. Panoorin nyo ang video na ito, katulong kayo sa pagtulong sa Tribong Talandig. Muna ni ang balay na tabangan. Ulan-ulan na gyud. Karon nandito po nabigyan ka ng yero. Anong masasabi mo dahil sa yero na binigay sa iyo? Yung bahay mo, 'yon. Kasi trapal lang ito. So dahil nagaulan, 'yon ang panalangin ng Panginoon na mayroon ng yero. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa Panginoon at saka po sa binigay niyang yero ni Sir Maganas po at sa mga subscribers po. Maraming salamat po. Dahil sa iyong bahay. Ito na po ang bahay. Sige, salamat. So, yun po ang nasasabi ninyo.
dahil sa maraming tao pa po ang mahirap sa buhay na walang bahay ito. Na salamat po na pagtulungan kayo. Sige po, maraming salamat po again. At ito po ay isang napakamalaking tulong sa ating buhay na sa isang saglit ay parang isang panaginip lamang na natupad ko po ang aking pangarap na makabahay ulit. Sige, okay, salamat.